Kaninang umaga nga pala nag-angat naman kami ng takip ng cage at napakarami nga nitong huli mga mare at pare. Kaninang madaling araw kasi pinalautan na nga ito ni Buyok at napakarami nga daw kumakabo kaya naman inangat na nga namin ngayong umaga. Pinakain na nga rin pala namin yung mga aso na nandun nga sa pulong malaki at grabe mga mare, hindi lang sila 4 kundi lampas 10 na nga. Ang gaganda nga rin ng mga aso dito at parang may mga lahi pa kaya naman nakakatuwa nga silang panuorin habang kumakain. Hi guys! Another day, another mini vlog na naman ang buhay namin dito sa isla at ngayong araw nga pala ay pumalaot na naman kami ni Buyok dahil mag-aangat nga daw kami ng takip ng cage. Hindi nga muna kami mag-aangat ng Skylab ngayon mga mare at pare dahil kaninang madaling araw nga pinalautan nga ni Buyok itong aming cage at sabi nga niya bandami nga daw kumakabo kaya naman aangatin nga namin ngayong umaga. Kung matagal na nga namin kayong followers at palagi nga kayong nanonood sa amin ay alam na alam nyo na nga kung paano mag-angat ng takip ng cage dahil ito nga yung madalas namin ginagawa noong araw. Tamang-tama nga lang ang sikat ng araw ngayong umaga kaya naman napagkakasarap nga magbilad. Ito nga rin ang dahilan kung bakit pala sa mga kay Buyok sa pagpalaot dahil pakiramdam ko nga ay mas lalo nga akong lumalakas kapag ka nasisikatan nga ako ng araw. Lalo na nga ngayon at buntis ako mga mare at para at kailangan ko nga ng vitamin D at syempre mapagpag nga ng kahit kaunti yan eh. At para naman po sa mga bago pa lamang nakapanood dito sa aming vlog, ang una nga pong ginagawa ni Buyok ay tinataas nga po niya yung mga lambat sa mga gilid nga ng aming cage. Yes mga mare, ito nga pong aangatin namin ngayon ay isa sa aming mga cage at ito nga po ay may mga laman na tilapia sa loob. Takip nga lang po ng aming cage ang aming aangatin ngayong araw dahil marami nga pong isda ang naglalagi dito sa ibabaw ng takip ng cage at natatrap nga po sila kapag itinaas nga ni Buyok yung mga gilid ng lambat. Bali kaninang madaling araw nga pala napalautan na nga pala ito ni Buyok mga mare at paret na itaas na nga po niya yung mga gilid ng lambat. Ginagamitan nga rin po namin ito ng mahabang kawayan at itinutulak po namin ito mula dito sa pinakadulo papunta doon sa kabilang side para maipon nga po ang mga isda at makuha po namin. Pwede naman pong lumusong si Buyok dyan sa tubig mga mare at pare kaso nga lang ayaw nga po niyang mabasa ngayon dahil medyo malamig pa po daw ang tubig kaya naman sa bangka na nga lang po siya nagtutulak. Hindi pa nga po kami natatapos sa pagtutulak ng kawayan mga mare at pare, ayan na nga at nagtatalunan na nga yung mga isda sa dami. Nakatalunan. Itaas mo yung lambat. Salukin mo na salukin. Guys. Daming. Tataas ko kaya to para hindi mag-ano. Guys, ang dami oh. Oh, ang daming tilapia. Pabalik ko ba na nakatan? Tatalunan. Sige, sabaw na. Ay, ngayon malilitan eh. Dali, prito mo yung tuwang-tuwa nga kaming dalawa ni Buyok sa dami ng aming huli mga mare at pare. Kaso nga lang, mas madami pa nga yata yung nakakawala kesa sa aming huli. Diyos ko, day. Napakarami nga rin naming huling ayungin. Kaso nga lang, medyo maliliit pa nga ito. Kaya naman pinakawala na nga lang ito ni Buyok. Mga similya ng tilapia na nga lang ang kanyang kinuha mga mare at pare. Dahil pwede pa nga raw itong lumaki. Kaya naman ilalagay na nga lang niya ulit dito sa loob ng aming cage. Namiss nga namin ni Buyok ang pag-aangat ng takip. Dahil medyo matagal nga namin tong di naangat mga mare at pare. At wala nga mapaghuhuli nung nakakaraan. Medyo marami nga rin kaming
nakuhang similya ng tilapia, may malalaki at may maliliit, kaya naman lahat nga yan shoot nga dito sa loob ng aming cage. Wala nga nasasayang na maliliit na similya kay Buyok mga mare, at lahat nga yan ay kinukuha nga niya dahil sabi nga niya mahal nga rin daw yan kapag kabibilhin. Pagkatapos namang mailagay ni Buyok yung mga similya ng tilapia dito sa loob ng aming cage at mapakawalan nga niya yung mga ayungin, ay binaba naman niya yung mga tali nga nitong lambat para pasukan daw ulit ng mga isda. Naku mga mare, sigurado madalas na naman nga namin itong maiko-content dahil marami na naman ngang nahuhuli sa takip ng cage. Napakaganda nga ng panahon ngayong umaga at hindi nga ganun katindi ang sikat ng araw, at tingnan nyo naman yung mga ulap mga mare at pare, at napakaaliwalas. Ibebenta nga pala namin ang mga huli namin ngayong araw dahil ito nga ay mga arroyo lamang. Sina Ate Raquel nga ang kumukuha ng arroyo dito sa aming nayon, kaya ayan at itatakal na nga namin. May pinapa-shoutout nga sa amin si Ate Lilin, yung dating boss nga raw ng anak niya na si Mr. Ian Bagot, yung asawa na si Mrs. Joy Torsabago. Shoutout po sa inyo. So ayun na nga mga mare, puro Gloria nga pala itong itatakal namin kay Ate Raquel, kaya naman hindi nga ganoon kataas ang presyo nito. Ang tilapiyang arroyo kasi hindi inaalagaan sa cage dahil napakamura nga lang ng presyo nito, at kung minsan nga tinatapon lamang. Umabot nga ng 6 na kilo itong aming itinakal kay Ate Raquel mga mare, kaya ayan at binayaran na nga niya kami ng 60 pesos, at ayos na nga yan, at may pang merienda na nga kami ni Buyo. Dumaan nga muna ako dito sa tindahan para bumili nga ng merienda namin dahil maya-maya nga papalaot na naman kami dahil magpapakain nga kami ng mga aso. 5 araw na nga pala namin silang pinapakain mga mare, pero yung iba nga hindi na nga lang namin binibidyo, at kahapon nga mga mare nakalimutan nga namin magdala ng dog food, kaya naman ngayong araw pakakainin nga ulit namin sila. Sobrang maiilap nga po ang mga aso dito sa malaking pulo dahil hindi na nga po sila sanay na makihalubilo sa mga tao dahil sobrang laki nga po nitong pulo, hiwa-hiwalay nga rin po sila. 3 aso nga po agad ang nakita namin dito sa may tabing dagat, at siguro po naghahanap nga po sila ng makakain. Nakakatuwa nga po dahil yung ibang aso na tinatawag po namin nagtatakbuhan na nga rin po pag kami nakikita dahil siguro alam nga po nila na may dala-dala kaming pagkain para sa kanila. Sabi nga po ni Buyok madali lang daw paamuhin itong mga aso dahil pag palagi mo nga daw po silang pinapakain magiging malapit na nga daw po sila sa iyo. Dinala na nga rin po namin yung isang sakong dog food dun sa aming bahay dito sa aming bangka para nga po hindi na nga namin makalimutan kapag kami ay sasalok ng Skylab. Mas madali na nga po namin silang mapapakain dahil nadadaanan nga lang po namin sila sa tuwing kami ay papalaot. Nakakatuwa nga rin po mga mare at pare dahil 4 na pirasong aso nga lang yung pinapakain namin nung nakaraan, pero ngayon mas marami na nga po sila at parang lampas 10 na. Magaganda at parang may mga lahi rin po yung mga aso dito sa malaking pulo, kaya naman nakakatuwa nga po silang panoorin habang kumakain. Sa totoo lang talaga mga mare, nare-relax talaga ako sa tuwing magpapakain nga kami ni Buyok ng mga aso. Lalo na nga po dito sa malaking pulo at iba't ibang aso nga po yung nakikita namin, at talaga naman banggaganda, at banggaganda nga po ng kanilang mga kulay at mga mata. Marami pa nga pong asong nasa paligid, kaso nga lang ayaw nga po nilang lumapit sa amin dahil siguro nahihiya nga po sila. Nakita ko po kasi kanina na naggagalawan nga po yung mga damo, at sabi ko nga dito kay Buyok sigurado na aso nga po iyon. Ayoko na nga lang po sila pangalanan mga mare at pare dahil baka mamaya pag nawalay nga po sila sa amin mag-iiyak na naman po ako. Diyos ko. Kaso itong aking Buyok nga po napakadaling makaisip ng pangalan, at may pinangalanan nga po siya dito na Pinuno dahil sa tuwing kakain nga po sila walang makalapit, at siguro nga daw po yun yung boss nila. May pinangalanan nga rin po siyang Maam dahil napakaamo nga daw po noon, kaso nga lang wala po ngayon, at siguro po naandun sa kabila ng isla. Meron pa nga pong ibang aso na pumupunta, kaso nga lang hindi nga po sila makalapit dahil nga po siguro natatakot nga po sila kay Pinuno. Maya't maya nga po sinasalina ni Buyok ng pagkain yung mga dog bowl dahil sa dami nga po nila napagkakabilis nga pong maubos. Yung iba naman pong pagkain sa bato na nga lang po nilalagay ni Buyok dahil sa dami nga po nila hindi po nagkakasya, at aanim nga lang po yung aming daladalang dog bowl. Hindi na nga rin po kami nanghihinayang sa mga tira-tira namin pagkain dahil nadadala naman po namin dito sa pulo para ipakain po sa mga aso. Naiisip nga rin po namin ni Buyok na linisin nga rin po itong lugar at hawanin nga po yung mga damo-damo dahil nagkakahulog nga po yung mga dog bowl sa mga bato. Dito nga po namin sila palaging pinupuntahan dahil dito nga po namin sila palaging nakikita at naghahanap nga po sila ng mga pagkain. Siguro sa susunod na punta nga po namin dito mas marami pa pong aso ang pumunta dito at makikain, at mas maganda nga po yun dahil mas marami pa po tayong mabubusog ng mga aso. Siguro naman po kapag araw-araw namin silang pinakain mapapaamo na nga po namin sila at pwede na nga rin po namin silang mahawakan. Medyo natatakot rin po kasi ako sa kalagayan ng aking Buyok dahil baka po mamaya makagat nga po siya ng mga aso, mahirap na mawawalan ako ng poging asawa. Joke.
Dahil pauwi na nga rin kami ng mga time na yan, kaya naman sinamsam na nga ni Buyok yung mga dog bowl at sa bato na nga lang niya nilagay yung mga pakain. Naglagay pa nga po siya ng mga pagkain para nga daw po doon sa iba pang mga darating, kaso nga lang pinagkakain pa nga rin po ng ibang mga aso kahit busog na sila. Kaya nga po mga mare, kung nakarating nga po kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga po ang video na to, baka naman pa-heart at pa-share at syempre pa-follow na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood.